Kabanata 1676, ang pagsubok ng Black Spiritual Mirror. Napakahirap makakita ng isang Heaven Spiritual Bloodline. Ang posibilidad na lumitaw ito ay mas mababa pa kaysa sa isang likas na property bloodline. Nang lumapit si Lin Fenggayo sa Black Spiritual Mirror, walang naging reaksyon ang salamin sa kanyang kaluluwa. Tahimik ang paligid, na para bang walang anumang panganib na naghihintay. Ngunit nang tuluyan siyang pumasok sa loob ng espasyo ng Black Spiritual Mirror, biglang sumiklab ang napakalakas na enerhiya at sabay-sabay siyang inatake. Subalit huli na ang lahat. Madali lamang hinarang ni Lin Fenggayo ang bawat pag-atake, na para bang wala itong halaga sa kanya. Tahimik na nagmasid si Zephyr. Ramdam niya na hindi lamang napakalakas ng espiritual na enerhiya ni Lin Fenggayo, kundi maging ang tunay nitong cultivation ay higit na nakakatakot kaysa sa inaakala ng lahat. Batay sa pagtataya ni Zephyr, malamang na nasa ika-9 na antas ng spirit realm na ang binata. At posible ring nakaabot na ito sa alchemy realm. Kung totoo iyon, hindi nakatakatakang nagawa nitong hamanin at maliitin noon ang buong domain of Muan. Ha. Malakas na humalaklak si Venerable Windbreak nang makita niyang may isa ng matagumpay na nakapasok sa Black Spiritual Mirror nang walang kahit anong pinsala. Halatang halata sa kanyang mukha ang matinding kasiyahan, na para bang naisakatuparan na niya ang isang matagal ng plano. Sa sandaling iyon, isa pang batang henyo mula sa teritoryo ng Chinlan ang mabilis na sumugod. 20 taong gulang pa lamang ito, ngunit ang aurang bumabalot sa kanyang katawan ay kasenbigat ng isang bundok. Para siyang isang mabangis na tigre na walang kinatatakutan, pilit na binabasag ang nagngangalit na enerhiya sa kanyang daraanan. Bigla namang nagliwanag ang jade pendant na nakasabit sa kanyang katawan. Agad nitong binalot ang kanyang kaluluwa ng isang makapangyarihang depensa, na pumihil sa mapaminsalang enerhiya ng Black Spiritual Mirror. Lihim na namangha si Zephyr. Ang ganoong uri ng soul-type defensive treasure ay napakabihira. At batay sa lakas ng depensang ipinakita nito, malinaw na isa itong napakahalagang kayamanan. Sunod-sunod nang sumugod ang mga mandirigma mula sa teritoryo ng Chinlan at domain of Muan. Ngunit hindi lahat ay pinalad. Sa oras na lumapit sila sa pasukan ng espasyo, sinalubong sila ng nakamamatay na pag-atake ng enerhiya. Ang mga mahihina ay hindi lamang nasugatan. Maging ang kanilang mga kaluluwa ay tuluyang naglaho. Ha. Napakasarap nito. Masayang sigaw ng master ng Heavenly Dust Academy. Kasabay nito, kumaway ang mahabang buhok ni Yang Yunchen habang napakabilis niyang tumawid patungo sa primordial space. Maging ang mga henyo ng teritoryo ng Chinlan ay napamangha sa ipinakita niyang bilis. Habang tumatagal, parami ng parami ang nakakapasok sa primordial space. Ngunit kasabay nito, parami rin ng parami ang mga buhay na tuluyang nagwawakas. Zephyr, mag-ingat ka. Puno ng pag-aalala ang paalala ni Longyon at Meng Zuan. Hindi man nagsalita sina Shu Kun at Ye Qing, kitang-kita sa kanilang mga mukha ang matinding pangamba para sa kaligtasan ni Zephyr. Ngayon, handa na bang harapin ni Zephyr ang Black Spiritual Mirror? Makakaligtas kaya siya sa pagsubok na ikinamatay ng napakaraming henyo? O may mas mabagsik pang lihim na naghihintay sa kanya sa loob ng primordial space? Abangan sa susunod na kabanata. Kabanata 1677, ang sinaunang aura ng primordial space. Huwag kayong mag-alala. Kakayanin ko. Bahagyang tumanggo si Zephyr. Hindi siya natatakot sa mga pag-atake ng enerhiya ng Black Spiritual Mirror. Buo ang kanyang tiwala na sa lakas ng kanyang espiritual na enerhiya, malalampasan niya ang mapanganib na pagsubok na iyon. Swoosh! Sa isang iglap, naglaho ang kanyang anyo at naging tila isang kidlat na humadyabis patungo sa Black Spiritual Mirror. Napakabilis ng kanyang paggalaw kaya maging ang matatandang eksperto ng teritoryo ng Chinlan ay napatingin sa kanya. Isa lamang siyang level 5 spirit. Paano siya naglakas loob na pumasok? Napakatapang ng batang iyon. Hindi nila itinuring na banta si Zephyr dahil sa mababang antas ng kanyang cultivation. Gayunpaman, hindi nila maikaila ang pagkagulat sa bilis ng kanyang kilos.
Hindi nila inasahang ang isang kabataang nasa ikalimang antas pa lamang ng spirit realm ay may ganoong kahanga-hangang kakayahan. Ngunit makalipas ang ilang sandali, ibinaling nila ang kanilang pansin sa iba. Sa isip nila, hindi na magtatagal at mamamatay rin si Zephyr. Subalit may isang taong tahimik na nagmamasid. Si Venerable Blazing Flame. Bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon habang paulit-ulit niyang sinusundan ng tingin si Zephyr. Sa kanyang pagkakaalam, ligtas na nalampasan ng binata ang mapanganib na pag-atake ng Black Spiritual Mirror. Nagkataon lang ba iyon? O mayroon siyang pambihirang kayamanan? Oh! Sadyang napakalakas niya. Sunod-sunod ang tanong sa kanyang isipan. Ngunit hindi nagtagal, ipinagkibit-balikat na lamang niya ang bagay na iyon. Para sa kanya, isa lamang si Zephyr na nasa level 5 spirit realm. Kahit makapasok pa ito sa primordial space, wala rin itong magagawa laban sa mga tunay na henyo ng teritoryo ng Qinglan, na matagal nang naghanda para sa labanang ito. Ngunit, tahimik na ngumiti si Luo Shui. Alam niya ang isang katotohanang hindi batid ng iba. Bagamat mababa ang cultivation ni Zephyr, ang kanyang tunay na lakas at espiritual na enerhiya ay higit na nakahihigit sa karamihan ng mga martial artists sa parehong antas. Sa buong teritoryo ng Qinglan, iilan lamang ang maaaring makipagsabayan sa kanya. Pagkatapos ng lahat, nagawa na ni Zephyr na patayin maging ang isang alchemy realm cultivator. Kapag tuluyan siyang nakapasok sa primordial space, kakaunti na lamang ang maaaring maging karapat-dapat niyang kalaban. Matagumpay na nalampasan ni Zephyr ang Black Spiritual Mirror. Ngunit agad niyang naramdaman ang kakaibang kapangyarihang nakatago rito. Ang enerhiyang iyon ay tila isang higanteng alon na sumugod diretso sa kanyang spirit realm, na para bang nais nitong wasakin ang kanyang kaluluwa. Kung karaniwang martial artist lamang siya, matagal na sanang nabura ang kanyang kaluluwa. Ngunit dahil sa pambihirang lakas ng kanyang espiritual na enerhiya, nalampasan niya ang mapanganib na pagsubok. Boom! Biglang nanginig ang buong espasyo. Sa isang iglap, pakiramdam ni Zephyr ay tila lumipas ang 1,000 taon. Nanigas ang kanyang buong katawan. Kasunod nito, isang napakalakas, napakabangis, at napakatalam na aura ang bumalot sa kanyang pagkatao. Maging si Zephyr, na nagtataglay ng napakalakas na kaluluwa, ay hindi nakagalaw kahit isang segundo. Ang aurang iyon ay tila nagmula pa sa isang sinaunang panahon. Ano ang tunay na pinagmulan ng nakakatakot na aurang iyon? Anong nilalang o lihim ang naghihintay kay Zephyr sa loob ng primordial space? At bakit maging ang kanyang makapangyarihang kaluluwa ay bahagyang napahinto? Abangan sa susunod na kabanata. Kabanata 1678, ang lihim ng primordial space. Swoosh! Sa isang iglap, bumalik sa ulirat si Zephyr. Pagmulat ng kanyang mga mata, natuklasan niyang nasa isang ganap na kakaibang mundo na siya. Tahimik niyang sinuri ang paligid. Ito ba ang primordial space? Malamig ang hanging bumabalot sa buong lugar. Saan man siya tumingin, tila may nagyayelong simoy na nagmumula sa kailaliman ng kadiliman, na para bang nasa 9 Serenities siya. Buzz! 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 Sunod-sunod na umalangaw-ngaw ang tunog ng mga taong dumarating sa espasyong iyon. Malinaw na hindi lamang si Zephyr ang nakapasok sa primordial space. Lahat ng naroon ay mga pambihira at walang kapantay na henyo, bawat isa ay nagtataglay ng nakakatakot na lakas. Agad na naging alerto si Zephyr. Alam niyang anumang oras, maaaring sumiklab ang isang mabangis na labanan. Hindi lamang siya naroon upang maghanap ng mga kayamanan. Kailangan din niyang makipag-agawan sa mga henyo ng teritoryo ng Qinglan para sa mga pagkakataong nakatago sa sinaunang lugar na iyon. Bago pa man siya pumasok sa primordial space, alam na niyang napakaraming kayamanang nakatago rito. Hindi lamang mga pambihirang treasure ang naroon, kundi maging ang mga sinaunang pamana at lihim na teknik ng mga makapangyarihang eksperto noong unang panahon. Para sa mga tunay na eksperto, ang lugar na ito ay sapat upang pag-agawan, kahit pa isugal nila ang kanilang buhay. Ngunit ang pagpasok sa primordial space ay hindi ganoon kadali.
Tanging ang mga martial practitioner na nasa ibaba ng alchemy realm ang maaaring malayang makapasok. Dahil dito, maraming makapangyarihang eksperto ang napilitang manatili sa labas. Wala silang nagawa kundi ipaubaya ang pagkakataong ito sa mga henyo ng spirit realm. Ngunit alam ni Zephyr, walang ganap na tuntunin sa mundong ito. May ilang makapangyarihang puwersa na nakahanap ng paraan upang makapasok maging ang mga alchemy realm cultivator. May ilan na sadyang pinigilan ang kanilang cultivation sa hangganan ng peak level 9 spirit realm. Ang iba naman ay gumamit ng mga pambihirang mahiwagang kayamanan upang maitago ang kanilang tunay na lakas. Dahil dito, hindi maaaring maliitin ni Zephyr ang sinumang makakasalubong niya sa loob ng primordial space. Boom! Habang nag-iisip siya, biglang umalangaw-ngaw ang isang napakalakas na pagsabog. Sa isang iglap, nagbago ang kulay ng langit at lupa. Isang nakakatakot na alon ng enerhiya, na tila nagngangalit na lava, ang mabilis na kumalat sa buong paligid. Naningkit ang mga mata ni Zephyr. Pinakawalan niya ang kanyang espiritual na enerhiya at agad niyang nakita ang isang figurang nakikipaglaban daan-daang milya ang layo. Ang bawat galaw nito ay nagpapayanag sa kalawakan. Ito. Ang lakas na iyon. Halos lampas na sa alchemy realm. Biglang lumiwanag ang isip ni Zephyr. Nauunawaan na niya ang tunay na lihim. Hindi lamang pala ang pagsugpo sa sariling cultivation o paggamit ng mahiwagang kayamanan ang paraan upang makapasok sa primordial space. May isa pang mas epektibong pamamaraan. Ang manatili sa peak level 9 spirit realm at sadyang pigilan ang sariling breakthrough. Sa sandaling makapasok sa loob, doon lamang nila sisirain ang hadlang at aabot sa alchemy realm. Sa ganoong paraan, magkakaroon sila ng napakalaking kalamangan laban sa lahat ng naroon. Ngunit ilan kaya sa mga henyong nasa primordial space ang nagtatago ng ganitong lihim? At kapag tuluyan ng nagpakawala ang mga ito ng kanilang tunay na lakas, makakayanan pa kaya ni Zephyr ang mga halimaw na naghihintay sa kanya? Abangan sa susunod na kabanata. Kabanata 1679, ang pagtanggi ni Zephyr. Mukhang hindi pala magiging ganoon kadali ang paglalakbay na ito sa primordial space. Tahimik na nagmuni-muni si Zephyr. Batid niyang hindi lamang siya ang may plano. Maraming martial artist ang malamang ay nagtatago sa iba't ibang sulok ng primordial space, naghihintay ng tamang pagkakataon upang makapag-breakthrough at palakasin ang kanilang cultivation. Whoosh! Whoosh! Patuloy na umiihip ang malamig na hangin. Napakalawak ng espasyong kanyang kinaroroonan. Ang buong paligid ay nababalot ng makapal na kulay abong hamog, dahilan upang maging misteryoso at mapanganib ang bawat hakbang. Bigla. Whoosh! May isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw sa himpapawid. Haha! Kuya Zephyr! Nandito ka rin pala. Kasabay ng masiglang boses ay isang figurang mabilis na lumapit sa kanya. Ang binatang iyon ay may matikas na tindig, matalim na mga mata, at isang kahanga-hangang presensya. Nakasuot siya ng dalawang mabibigat na arm guard na kumikislap sa malamig na liwanag. Sa bawat hakbang niya, nabibitak ang lupa na tila sapot ng gagamba. Kitang-kita ang pambihirang lakas na taglay niya. Senior Brother Wang Tao. Napangiti si Zephyr. Si Wang Tao ay isang disipulo ng Sky Sea Academy, isa sa pinakamalalakas na akademya sa domain of Muan. Sa katunayan, higit pa ang kabuuang lakas nito kaysa sa Transcendent Academy ng Black Tortoise King. Dahil malapit ang ugnayan ng Sky Sea Academy at ng Alchemist Alliance, nagkaroon na rin ng pagkakataong magkausap sina Zephyr at Wang Tao bago sila pumasok sa primordial space. Hindi nila inaasahang magkikita silang muli sa napakalawak na lugar na ito. Maya-maya pa, 6 pang figure ang bumagsak mula sa himpapawid. Pagkakita nila kay Wang Tao, agad silang natuwa. Senior Brother Wang Tao. Buti na lang. Hindi tayo nagkahiwa-hiwalay. Lahat sila ay mga disipulo ng Sky Sea Academy. Maswerte silang napunta sa halos magkakalapit na lugar. Pagkatapos ng pagdaan sa Black Spiritual Mirror, ang bawat tao ay inililipat sa magkakaibang lokasyon sa loob ng primordial space. Kaya ang muling pagkikita ng magkakampi ay isang napakalaking biyaya. Mas marami silang kasama.
mas malaki ang tsansa nilang mabuhay. Ngumiti si Wang Tao at lumingon kay Zephyr. Kapatid na Zephyr, wala kang kasama mula sa Alchemist Alliance. Kung gusto mo, sumama ka na sa amin. Mas ligtas tayong magkakasama. Ngunit bahagyang umiling si Zephyr. Maraming salamat, Senior Brother Wang. Ngunit may kailangan pa akong hanapin, kaya hindi muna ako sasama. Pagkasabi nito, hindi na siya nag-aksaya ng oras at mabilis na naglaho sa gitna ng makapal na hamog. Alam niyang kung masyadong maraming kasama, mahihirapan lamang siyang kumilos. Kapag may panganib, mapipilitin pa siyang protektahan ang iba. Hindi ito dahil sa pagiging makasarili. Mas alam lamang niyang mas marami siyang pagkakataong makukuha kung kikilos siya ng mag-isa. Nang tuluyan siyang mawala sa paningin nila, hindi napigilan ng ilang disipulo ng Sky Sea Academy ang magreklamo. Hindi ko maintindihan kung saan niya kinukuha ang kumpiyansa niya. Level 5 Spirit Realm pa lang siya, pero naglakas loob siyang tumanggi sa imbitasyon ni Senior Brother Wang. Kung mag-isa siyang gagala rito, baka hindi na siya makalabas ng buhay. Isa pa ang sumanghal. Talagang napakayabang ng batang iyon. Mabait na nga si Senior Brother Wang, siya pa ang tumanggi. Napailing na lamang si Wang Tao. Kalimutan na natin. Bawat isa ay may sariling landas. Hindi natin siya mapipilit. Ngunit habang papalayo si Zephyr, hindi niya alam na may mga matang tahimik na sumusunod sa bawat galaw niya mula sa makapal na hamog. Sino ang misteryosong nagmamasid kay Zephyr? Kaibigan ba ito? O isang mabangis na kalabang naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang umatake? Abangan sa susunod na kabanata. Kabanata 1680, ang hukbo ng mga halimaw na insekto. Whoosh! Whoosh! Walang pakialam si Zephyr sa mga sinabi ng mga disipulo ng Sky Sea Academy. Patuloy lamang siyang sumulong. Sa bilis ng kanyang paggalaw, daan-daang milya ang nalampasan niya sa loob lamang ng ilang sandali. Napakalawak ng primordial space. Sa tansya ni Zephyr, mas malaki pa ito kaysa sa anumang lihim na rehiyong napasukan niya noon. Ayon kay Luo Shui, ang lugar na ito ay bahagi ng isang sinaunang guho mula pa sa panahon ng Ancient Draconic Era. May sarili itong mundo. Malawak. Walang hanggan. At puno ng mga misteryong hindi pa natutuklasan. Sa loob ng napakaraming taon, ginalugad na ito ng mga eksperto ng Domain of Muan, ngunit maliit na bahagi pa lamang ang kanilang nararating. Gayunpaman, kahit ang pinakamaliit na kayamanang makukuha rito ay sapat na upang baguhin ang kapalaran ng isang martial artist. Hindi tumigil si Zephyr. Patuloy siyang sumugod sa kailaliman ng primordial space. Ngunit bigla, isang matinis na sigaw ang umalangaw-ngaw mula sa hindi kalayuan. Agad siyang napalingon. Sa kanyang harapan ay daan-daang kakaibang nilalang na mabilis na gumagapang sa lupa. Ang bawat isa ay kasinlaki ng isang palanggana at nababalutan ng matitigas na puting baluting tila yari sa buto. May mga mukhang gagamba. May mga parang higanteng langgam. Mayroon ding mga kahawig ng mga alakdan. Ngunit iisa ang pagkakapareho nila. Lahat sila ay nagtataglay ng nakakatakot na lakas. Sa isang iglap, isang higanteng langgam ang kumampay ng mga pakpak nito at naging tila isang kidlat. Kasabay nito, nagliwanag ang mga mahiwagang ron sa paligid ng katawan nito. Ang mga ron ay nagsanib at naging libu-libong matatalim na talim ng enerhiya. Swish! 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 Sa isang kisap mata, nagkapira-piraso ang katawan ng isang henyo sa level 4 spirit realm. Wala siyang pagkakataong lumaban. Agad siyang nasawi. Napangiti si Zephyr nang mapansing hindi ordinaryong mga nilalang ang nasa harapan nila. Boom! Biglang umugang ang kalangitan. Isang napakalakas na bagzo ng hangin ang sumabog. Parang isang dambuhalang dragon ang Rom-Agasa pasulong at agad na dinurog ang 12-dosenang higanteng langgam. Ang gumawa ng pag-ataking iyon ay walang iba kundi si Yang Yunchen ng Heavenly Dust Academy. Naningkit ang mga mata ni Zephyr. Napansin niyang may puting jade na nakasabit sa leeg ni Yang Yunchen. Patuloy itong naglalabas ng kakaibang liwanag. Mahinang nagsalita ang Nine Netherbird na nakadapo sa kanyang balikat.
Ang jade na iyan. Kayang itago ang tunay na cultivation ng may-ari nito. Isa iyong pambihirang kayamanan. Tahimik na tumango si Zephyr. Malinaw na hindi dapat nakapasok sa primordial space si Yang Yunchen kung hindi dahil sa mahiwagang jade na iyon. Ibig sabihin, mas marami pa siyang itinatagong alas kaysa sa inaakala ng lahat. Senior Brother Yunchen, napakahusay ninyo. Masayang sigaw ng mga martial artist sa kanyang tabi. Ngumiti lamang si Yang Yunchen bago muling sumugod. Sa bawat galaw niya, bumubukas ang isang landas na nababalutan ng dugo at mga bangkay ng halimaw. Napansin niya rin ang presensya ni Zephyr. Ngunit hindi niya ito pinansin. Sa ngayon, ang tunay nilang kalaban ay ang mga henyo ng teritoryo ng Qinglan. Hindi pa ito ang tamang oras upang magpatayan ang mga nasa domain of Muan. Ngunit alam ni Zephyr, pansamantala lamang ang katahimikang iyon. Kapag nagsimula na ang agawan sa tunay na mga kayamanan ng primordial space, maging ang mga dating kakampi ay maaaring maging pinakamapanganib na kalaban. Ngunit ang mga halimaw na insekto ba ang tunay na panganib sa primordial space? O isa lamang silang panimula ng mas nakakatakot na bangungot? At ano ang lihim na kapangyarihang itinatago ni Yang Yunchen sa likod ng mahiwagang jade na iyon? Abangan sa susunod na kabanata.